Okay, ito pag-usapan natin. Good morning po sa inyo. So, ito hong Commission on Audit ay naglabas ng utos. Pagkatapos na magbisita ng Pangulo ron sa Bulacan. Pero doon po sa mga tanong ninyo, again, sasagutin ko yung tanong na bakit ngayon lang kayo kumikilos, mga kapatid? Marami po ngayon mga tumapang, marami po ngayong mga dati ng matatapang na naglalabas ng mga korupsyon sa iba't ibang parte ng ating pamahalaan, sa mga LGUs, di ba? Nagsasabi sila na hindi lang po natin talaga gustong mapakinggan. We reject agad and then we tag them as DDS. So that is our way, that is our red tagging, kumbaga. Sa mga DDS, they have the red tagging, NPA ka. Tayo naman, ayoko yan, DDS yan. Kasi ayaw natin siyang marinig. Pero ngayong nagsalita mismo yung Pangulo, ang Pangulo hindi po personal na nag-declare ng war on corruption. Ako po yung nagsasabi na this is tantamount to declaration of war on corruption. Diba? Kaya po marami ng malakas ang loob na nagsasalita. Bago magsalita ang Pangulo, ang tingin ng marami sa atin kay Dan Fernando, DDS yan, walang hiya yan, kupal yan. Diba? Kasi sinasabi niya, wala naman kaming pondo. Hindi naman kami nakakatanggap ng pondo, hindi naman namin kayo maramdaman. Diba? Ina-attack natin sila. Pero ngayon, kakampi na tayo ni Dan Fernando ng governor ng Bulacan. Diba? Hindi po dapat ganon. We should listen to the messenger instead of shooting the messenger. Dapat po ganon. Ngayon, hindi ninyo alam, pinakinggan sila ng Pangulo, binisita. Diba? Ngayon, etong COA, sana laging malakas ang loob nila na magkaroon po ng audit palagi. Diba? Now, ito yung inutos nila. To conduct a fraud audit on flood control projects implemented by the DPWH in the province of Bulacan. Sila Mami Peng, ang tagalan nilang problema yan sa Kalumpit. And the sumbong sa Pangulo website show that the DPWH implemented flood control projects nationwide with a total of 548 billion. Grabe, ano? Ang taon po natin is 365 days lang. So mahigit po 1 billion ang nagagastos. Tapos wala naman pala tayong wala po tayong totoong plano na disenyo, 'di ba? Na sinusunod, na gabay. No, implement lang ng implement at hindi inaasikaso ng DPWH. Bakit po hindi nila inaasikaso? Pagkakakitaan eh. Patsi-patsi, nililista, 'di ba? Flood control project. Tinanggal yung bara ng Imbornal, flood control project, punyeta. Mabuti ngayon, nagkabukingan, sinuportahan ng Pangulo, pinakinggan ni PBBM yung mga ayaw na inyong marinig na mga reklamo. Di ba? Pinakinggan niya. Sabi nga ng Pangulo, pagkatapos ng boto nung natalo ang mga ibang alyansa members, ang sabi niya, yung resulta ng halala, kumbaga boses ng taong bayan. Di ba? Vox Populi, Vox Dei. No. Harapin natin yung mga problema ng tao. At ito po yung ginagawa niya. Kaya nga sabi ko, suportahan natin ang Pangulo rito. Hindi man niya sinasabi na gusto niya maging corruption buster, pero tama yung ginagawa niya. 'Di ba? Hindi lang natin bigyan ng pagkakataon, suportahan po natin. 'Di ba? Hindi po biro mga kinakalaban ng Pangulo rito. Pwede siyang ipasa-assassinate ng mga yan, kala nyo. Dahil ilan ang posibleng makulong dito. Ngayon, ito pong kanilang isinusulong nitong Commission on Audit, alam niyo para sa akin, mas mainam po na gawin po nila itong joint investigation. Di ba? So ang Commission on Audit will provide evidence na merong fraud, and then nakikita po at the same time ng ombudsman yung ebidensya. Pagkatapos ng investigation nila, ng fraud audit nila, ang gagawin po ng ombudsman, 'di ba? Tutuloy lang yung investigation, kumbaga case build up. At least magkatuwang sila nitong Commission on Audit. 'Di ba? Sa pagtumbok doon sa
mekos-mekos na nangyari diyan sa flood control projects ng Pangulo. Pagkatapos doon, makakapagpasuspindi na po agad ang ombudsman. Pasampa na ng kaso sa Sandigan Bayan. Mabilis. Pero kung ang mangyayari po rito, ito lang, hiwalay lang, si Commission on Audit lang, nako, anong petsa na. Baka hindi pa ho natatapos baka tapos na yung natitirang 3 taon ni PBBM, wala pang report, 'di ba? Wala pang mga ebidensya na nakakarating dito sa Commission on Audit, dito sa sa Office of the Ombudsman. Tapos itong mga salarin, 'di ba? Tong contractor sina Diskaya et al. Nakatakas na ng bansa, right? Kasi pag walang kaso, walang makapagsasampan, walang makakahingi ng yung para hindi makalipad, 'di ba? Hindi mapapaharang, kailangan may sampang kaso. So yun po yung para sa aking pananaw ay mas maganda na gawin po sanang joint investigation yaan. Sabi nga rito, of the 548 billion worth of flood control initiatives nationwide, the Commission pointed out that Central Luzon received the highest funding. Grabe, 98 billion. Within the region, Bulacan received 44 billion. Wow. Given the critical issues raised by PBBM, di ba? Bidang-bidang ginawa ni PBBM. Effective eh. Alam niyo, pagkatapos niyang gawin ito, pagkatapos ng SONA niya, umaangat yung kanyang stats sa survey. Kasi ito po yung gusto ng taong bayan na ginagawa ng Pangulo. 'Di ba? Ito yung yung kina Diskaya. And Diskaya and her husband have drawn national attention after construction firms linked to them, Alpha and Omega and Omega General Contractor and Development Corporation and St. Timothy Construction Corporation. Yung sa Bulacan, St. Timothy yun. Pero sabi po nila, noong 2017 daw po, ay nag-divest sila. So, sino na po ang may-ari ng St. Timothy? Diba? So, magkakaalaman yan. And apparently po, sa hearing kanina, wala pong sumipot na taga St. Timothy, di ba? Ayan, mga congressman ng Bulacan. Ay, nako, super. Napanood ko yung video, bakit ka bumili ng Rolls Royce? Kasi may payong. Ang dami ron sasakyan sa kanila. Ito yung mga pondong nailaan. Ito nga iba rito, hindi ko nga alam, mga kongresista pala eh. Ang alam ko lang itong si Rida Robes. Ito si Villarica. And then ito yung sa may party ata ng May Kawayan. Ito naman, alam ko si Plato. Ito hindi ko alam na congressman pala to, ngayon lang. Tsaka to, si Danny Domingo. Ito po ngayon yung nakakasakop doon sa mga bahaing lugar. At 9.4 billion po yung napasa kanya mula 2022 hanggang 2025 na pondo. Ay, nako, super. Super. Ang baha lalo doon sa may yung pinuntahan ng Pangulo, tapos sa Hagonoy, Bulacan. Ay, nako. Meron ngang napanood ako sa isang video ng ABS-CBN na sabi ng reporter, kung susundan natin ang coordinates doon sa sumbong sa Pangulo.ph, itong ilog na ito, supposed to be, ay meron ditong nakapaikot doon sa gilid nila na flood wall. Doon. Pero wala ni isang nakatayo. At wala pong talagang nagtayo doon, nagtangkang magtayo ro, walang pumunta. Sabi ng mga residente. Yun po ay maliwanag na ghost
Ghostbuster, Ghost Project. Oh. Nako.